Yay! Wala naman nakakita. Kahit malamig, sinikap ko na lumabas ngayon kasi I don't have a choice. Wala kaming ulam. At si Ren ay pauwi na din. And then sabay na kami maglalakad ni Ren. So, kamusta na kayo guys? Welcome to my vlog. Another day of kwentuhan na naman tayo. Live sharing ng buhay naming mag-asawa dito sa Sydney, Australia. Ang lamig. Wait lang, nasisilaw ako sa liwanag. Yan. So, today ay Friday guys, October 27. At ngayong araw na to ay last day of work din ni Ren. So, yan. Parehas na kaming jobless. Hindi, okay lang yon. May darating na mas magagandang opportunity. Ito yun, oh. Ang ganda. Wow. Jacaranda. So, yun nga. Today ay last day ni Ren sa trabaho. At ngayon, maaga siyang umuwi. Nakapag-surrender na siya ng mga gamit niya sa work. Nag-office siya. Hindi siya nag-work from home. And, yun, kahapon din nag-send off na sa kanila. Kalungkot din kasi isang taon din siya doon. At malaking tulong sa amin yung trabaho na ngayon. Lagi ko naman nakakwento sa inyo. Sa loob ng isang taon, mahigit isang taon na nag-work siya doon, napakarami ding nangyari. Yung nga ika 6 months niya doon, ano pa siya, akala namin mawawalan na siya ng trabaho kasi meron dong isang filo na may paninirang ginawa. Ayun. Eh, wala namang katotohanan. So, nabasura lang. Wala nangyari dun sa paninira niya kay Ren. Tsaka dun sa buong team nila. So, yun. Nakalipas naman yun. But, ang importante, yung present ngayon, no, tuloy-tuloy naman kami. And, nakakatawa lang, no, kasi yung agency ni Ren, tinawagan siya ng isang araw, kinuha yung updated na resume niya and yung availability niya. And then, hahanapan siya ng bagong trabaho na mag-fit dun sa kanyang schedule. Kasi guys, ngayong araw din na to ay officially tapos na yung school break ni Ren. So, starting tomorrow and ito nga sa November, mag-start na yung school niya ulit, balik eskwela na siya, ay limited na lang yung kanyang working hours. So, 48 hours per fortnight or 24 hours every week na lang siya allowed mag-work. Ako naman, ganun pa rin, unlimited pa rin, pero yung trabaho na nakuha ko, kung saan mag-start ako ng November ay casual pa lang, hindi pa full time, hindi pa permanent. So, di ba casual, kung kailan lang kailangan, walang fixed na schedule. Pero this time medyo okay yung rate, ano, and pinag-iisipan ko kung maghahanap pa ako ng second job, pero sabi ng asawa ko ay wag na daw muna kasi pahinga ko muna. Dati kasi nung nag-work ako only trabaho lang ako ng trabaho, and yung katawan ko naman ang nag-suffer. Yung last day of work ko nga, nag-pass out pa ako at ang laki ng pinayat ko. So, isang buwan habang nagpapahinga ako, nagtitingin-tingin din ako ng ibang trabaho, and thank God meron naman akong trabaho na nahanap. So guys, alam nyo, advantage talaga ng ipon ng ipon yung mga ganitong pagkakataon na parehas kaming mawawalan ng trabaho. Ren kasi, syempre, limited working hours na lang.
So di namin alam kung kailan siya magkaka-work ulit. Sana soon may kapalit na. Mabuti na rin na nakapag-save kami ng enough para sa tuition niya and para sa aming living expenses dito sa Sydney. Kasi napakamahal talaga ng cost of living and nagtaas din ng konti yung aming renta sa bahay. Yun, okay lang naman, konti lang naman ang tinaas. Wala, mga ambon. Wala akong payong. Sura ko. Kanina kausap ko si Ren, tumawag siya na pauwi na nga daw siya. Ngayon, medyo sad siya kasi last day na nga niya ngayon. Pero happy din siya kasi ang dami niyang natutunan sa trabaho niya ngayon. Imagine, mahigit 1 taon siya doon, ano? Kunti nga lang talaga, ang kailangan kasi doon sa company ay full-time. Eh, starting ngayon nga, November, limited working hours na lang siya. So, hindi siya makakapag full-time. So, kailangan siya ang i-let go nung company. Ayan, naghahanap na lang siya ng part-time ngayon. Tapos ako naman, kaya hindi rin kami talaga ganun ka-worry kasi mag-start na ako sa November 2 sa bago kong trabaho. And hopefully guys ay magtuloy-tuloy yung trabaho ko ngayon. So, looking forward kami sa mas magaganda pang opportunity in the future kasi konting tsaga na lang, konting tempot na lang guys ay matatapos na rin sa kanyang study. So after ng term na to na in-enroll niya, another term pa and then gagraduate na siya. So tsaga-tsaga lang. As for me naman guys, medyo naninibago yung katawan ko, hinahanap-hanap ko yung trabaho. Pag nakasanayan mo talaga na nag-work ka, ano ba yun? Wala. Kaya yun. May wang-wang. May fire truck. Ayun. So, may sinasabi ko. Ayun ako, medyo naninibago ako kasi sanay akong nagtatrabaho, gumigising ng maaga, tas ngayon medyo tinatanghali ako ng gising. Sarap kasing matulog eh. Talagang buong 1 buwan nagpahinga ako at nakapagpahinga naman, nakabawi-bawi naman ng katawan ko. Pero dahil nga 1 buwan, wala akong trabaho, wala akong kita, nakakapanibago, lalo't maraming mga bayarin. Pero buti na lang, nag-ipon talaga ako para sa ganitong pagkakataon. Pero syempre, mauubos yun. So, kailangan na magka-work ulit at makapag-ipon ulit. Kasi, hindi naman namin sigurado pa kung permanent kami dito dahil naka-temporary visa lang naman kami, diba? Hindi natin alam yung pwedeng mangyari sa mga susunod na araw. Ay, ipon lang ng ipon. Guys, lalo sa mga estudyante dito, dami ko nakikita, mga dumadaing na halos nagbebeg na sila para mabigyan sila ng trabaho. Kung makahanap kayo ng work nyo, ipon muna kayo. Guys, delayed gratification muna and bawi na lang kapag talagang stable na. Yung mga challenges na na-encounter natin dito, temporary lang yan, lilipas din yan, makakabawi din tayong lahat, no? Huwag kayong mag-alala. Ako lately, medyo pinanghihinaan na rin ako ng loob. Halo-halong emotions na siguro dahil napapagod din ako sa trabaho. Napapagod ako sa biyahe, nakwento ko naman sa inyo. Pero ngayon, okay na ako. Kailangan lang talaga ng pahinga and huwag niyong hintayin na bumigay yung inyong physical health, no? Mahirap. Then, pag nagsabay pa yung physical and emotional, napakahirap. At yun yung nangyari sa akin last month. Malayo-layo pa guys si Ren. So, dubaan muna ako dito. Malapit na to sa station. Sabi ko, magsuswing muna ako. Wala naman nakakita. Ayun.
Teka lang. Kinabahan ako. So, yun nga. Last day na niya. Maaga siyang umuwi ngayon. So, okay lang. Kasi yung recruiter naman niya, yung recruitment firm na contact niya ay nahanapan siya ng work na related sa course niya or dun sa dito sa previous na trabaho niya, ano. At dun sa medyo malapit-lapit sa bahay or malapit sa school niya. Maganda yung schedule ni rin sa school ngayon eh. Ayun. Kapit lang tayo guys. Laban lang. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Lately talaga medyo hindi ako okay. And nung nakaraan nga na halo-halo yung emotions ko. Hindi ko alam kung bakit. Mahirap kalaban yung isipan eh. Buti na lang yung isang kaibigan ko, tinawagan niya ako. Ang tagal namin nag-usap. Hi sis. Ang galing tumiming eh. Nung time na yon may pinagdadaanan ako nun. Tapos bigla siyang tumawag. Ayun. Okay na ulit ako sis. Huwag kang mag-alala sa akin. Okay na ulit ako. Tagal naman ni rin. Maya-maya pa yun. Sana wag umambon guys. So yan. Yun lang ang vlog ko ngayon. Nag-update lang ako. Mema lang. Bye guys. See you on my next vlog. God bless everyone.